Ayan na! Kawaki, bumira na nga ng atake dito kay Jura. Bang! Talsik, turpet, lipad. Gigil na gigil nga dito si Kawaki at bumira pa ng pagkasunod-sunod ng mga atake. Bang! 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 Ngunit subalit datapwat sa kabilangan ng pagkalasog-lasog dito ni Jura, bigla na nga lang ito naglabas ng libro at ito ay nagbasa sa harapan ni Kawaki. Men, bastusan ang ginawa dito ni Jura. Parang yung ginawa lang ni Killer B doon kay Sasuke noon. Same energy mga sir. Konohamaru, sapul sa muka matapos sipain nitong ni Kawaki. Aray ko! Bakit nga ba ginawa ni Kawaki kay Konohamaru yun? Anong nangyari? Anong problema? So inan lamang yan guys sa mga kaaya-ayang pangyayaring naganap na pinakita dito sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 24 Full Review. So tara na mga pare ko at atin na nga umpisahan. So bali nga ang cover page natin para sa chapter na ito ay ito nga si kumparing Kawaki. At ang title nga nito ay Uzumaki Kawaki. At ang unang panel nga na pinapakita dito is itong throwback na pinag-uusapan nila Kawaki at Boruto patungkol nga daw sa isang mission nila sa Suna. Na sinasabi nga ni Boruto na once na matanggal na nga daw ni Amado ang limiter ni Kawaki, pumunta na nga daw agad si Kawaki sa Sunagakure at tulungan na nga daw agad nito sila Sarada. At pag nagkagayon na nga daw, agad na nga rin daw pupunta si Boruto doon para harapin naman daw nilang dalawa si Jura. Kahit papano madadagdagan nga daw ang tsansa nilang malabanan si Jura kung magtutulungan nga daw sila. Na isinagot naman sa kanya dito ni Kawaki na hindi rin naman daw yun magiging ganong kadali dahil masasabi nga daw talaga niya na napakahalimaw nito. Kaya hindi nga rin daw niya masabi na kung magtulungan naman daw sila ni Boruto, magkaroon sila ng tsansa na mapalagan si Jura. So yun nga guys no, ibig sabihin na alam rin talaga ni Kawaki na dehado sila laban kay Jura kahit magtulong pa silang dalawa ni Boruto na kahit nakatanggal na ang kanyang limiter. Natansya na talaga ni Kawaki na sa simula pa lang dehado sila kay Jura. So yun nga no, matapos nga ding sabihin ni Kawaki kay Boruto yan, dito nga rin ay nagabot na nga si Boruto ng isang object na katulad nga nitong Konoha symbol at sinabi nga ni Boruto na hindi nga daw talaga nila mapapatumba si Jura ngayon. Pero ang tanong nga daw is kung paano sila makakasurvive once na makaharap na nga daw nila si Jura. Na kaya ang pinakamaiging paraan nga daw nasa pamamagitan nga daw nitong Flying Thunder God Jutsu niya, ito nga daw yung gagamitin nila para makaiwas o makalayo kay Jura. Kaya lang ang problema nga daw is yung mga pangmalayo ang teleportation ay hindi nga daw ganong kadali. Kinakailangan nga din daw kasi talaga ni Boruto na masense ang chakra na nilagay niya sa isang metal, which is mas lalong imposible nga daw niya na magawa habang siya ay nakikipaglaban. So yun guys no, malinaw naman yun tulad na sinabi natin sa nakaraan. Hindi talaga magagawa ni Boruto na mapag-teleport out habang siya ay nakikipaglaban. I mean hindi niya magagawang makapag-teleport ng malayuan dahil nga kinakailangan niya na matinding focus para maramdaman yung chakra na nilagay niya sa isang metal. So habang nakikipaglaban siya, hindi niya talaga magagawa yun dahil nga hindi siya makaka-focus kung ina-atake siya ng ina-atake ng kalaban. Na yun nga yung nangyari sa kanya nung labanan niya si Jura. Hindi na nga siya makapag-dagger out dahil nga tuloy-tuloy siyang ina-atake ni Jura. So yun nga mga pare ko, yung mga bagay na sinabi ni Boruto dito kay Kawaki. Mga karagdagang detalye na pinag-usapan nila sa nakaraan. At matapos nang ipakita ang throwback na yan, lumipat nga o bumalik nga ang eksena dito sa bakbakan nitong nila Jura at Kawaki. At ito nga si Jura ay papalapit na nga o pasugod na nga sa kanya. Na habang papalapit nga ito kay Kawaki, bigla nga itong pumorma o lumikha na naman ng kanyang Bijudama na doon naman sa kanyang kabilang mata. Na agad nga rin pumorma dito si Kawaki at inilabas ng kanyang kamay na may karma na bago pa nga tumama ang Bijudama dito ni Jura, ginawang hinigop nga lang ito ni Kawaki gamit ang kanyang karma. At nang maglaho na nga ang Bijudama dito ni Jura, sa kabilang banda ay bigla na nga rin nakasulpot si Jura sa likuran ni Kawaki na ito nga ay kakalimot na naman ng kanyang kuko. Pero sa agarang pangyayari na hindi inaasahan ni Jura, mukhang nashrink nga agad ni Kawaki ang kanyang sarili na sa kadahilanan na parang ito nga ay nawala. Nakalinsabay naman yan bigla nga naglabas dito si Kawaki ng 4 na cubes, which is sa tech spoilers natin nakaraan, cubs nga pagkakabasa natin dito. CUBS kasi mga pare, pasikat ka boy. But anyway, okay lang naman yun guys dahil nga maliit na error lang naman yun. Balik na nga tayo dito sa pangyayari na yun nga ay naglabas dito si Kawaki ng 4 na Nor cubes, 4 na malalaking Nor cubes na ang mga ito nga ay ibabagsak niya dito kay Jura. Pero bago pa nga mangyari yun, nakalikha nga agad dito si Jura ng isang Bijudama o Biju Laser na siyang nagawa niyang wasakin ng isang box dito. Ngunit subalit datapwat dahil nga mabilis dito si Kawaki, hindi na nga rin inaasahan ni Jura na bigla itong susulpot sa likuran niya. At mula nga dyan, heto na! Bang! Hindi na nga nakaiwas itong si Jura at tinamaan nga talaga ng isa pang atake ni Kawaki. Bang! Turpet, talsik, lipad. Pero agad nga rin nakarecover o nakabalance dito si Jura at agad nga rin itong nakasugod at umatake agad kay Kawaki. Bang! Na agad rin naman nasalag ni Kawaki gamit ang kanyang Black Tabs. Na dito nga isa kasunod na panel ay nagkaroon na dito ng palitang mga atake na habang tumatagal nga ay lalo pang nagkakainitan itong dalawa. Hambalos dito, wasiwas doon. Bang 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 bang. At sa wakas sa isang pagkakataon tumama na nga dito si Kawaki at nagawa na nga nitong tuhugin si Jura. Bang!
huli ka boy. At nang mahuli o matuhog na nga ni Kawaki si Jura dito, ang ginawa pa nga dito ni Kawaki ay parang inamplify niya pa ang kanyang Black Rods gamit ang kanyang karma. At kaya nga dahil din sa bagay na yan ay dito nga makikita din natin, heto na, bang! Mukhang nawasak nga ng tuluyan dito ang baywang ni Jura. Grabe mamen, parang kinagat lang na apple. Pero syempre mga pare ko, hindi pa nga tapos dito si Kawaki. Nabinigyan pa nga nito si Jura ng pagkadami-dami at sunod-sunod na mga pag-atake at pagsabog. At hindi pa tapos yan mga pare. Heto pa. Bang! Lipad, turpit at talsik na naman itong si Jura. At syempre habang ginugulpi o binubugbog nga ni Kawaki si Jura, dito naman sa kabilang banda ay pinapakita si Boruto na pinapakalma nga nito ang kanyang sarili upang mapigilan na mag-spread sa katawan niya ang Karma Seal at ma-prevent na lumabas si Momoshiki. At balik nga kay Kawaki na lumalakad ito papunta kay Jura, na dito nga ay makikita din natin na nagkalasog-lasog nga ang katawan dito ni Jura, na nagkabutas-butas nga nagkawasak-wasak yung ibang parte ng katawan nito. Na habang nagaganap nga ang pangyayaring yan, lumipat naman ang eksena dito kali Amado at Sumire na pinapanood nga nito ang mga pangyayaring naganap sa laban nila Kawaki at Jura. Na dito nga ay sinabi ni Sumire na hindi nga daw siya makapaniwala na nagawa nga daw ni Kawaki na paabutin pa si Jura sa ganitong sitwasyon. Na siguro maaaring kaya naman daw talaga itong gawin ni Kawaki kay Jura. Na isinagot naman sa kanya dito ni Amado na mukhang hindi nga daw ganon. Dahil base nga din sa nakikita nila ngayon na kahit nga na nagkalasog-lasog na ang katawan dito ni Jura, nangyaring kumuha at naglabas pa nga ito ng libro. At ito pa nga ay nagbasa sa harapan mismo ni Kawaki. Na sinasabi nga nitong ni Jura na sa kanyang palagay nga daw mukhang nagpakita nga daw si Kawaki ng kakaibang pakikipaglaban kumpara nga daw sa mga nagdaan. Pero kahit gayon pa man daw, papaano nga ba daw nagawa ni Kawaki na makakuha or magkaroon agad ng ganyang kalakas na kapangyarihan? Na ang katotohanan pa nga daw hindi lang naman daw si Kawaki ang nanggaganon. Dahil pati nga daw si Himawari Uzumaki bigla na nga lang daw itong nag-transform. At ito nga ay nagpakita rin ng mga kahanga-hangang kapangyarihan. Na nangyari nga daw ang bagay na yon matapos nga daw mamatay ni Inujin, na nagdulot nga daw ng matinding galit kay Himawari, na parehas nga din daw sa nangyari kay Uchiha Sarada, na matapos nga nito na magkaroon ng hindi inaasahang emosyon, naglabas nga din ito ng hindi inaasahang napakalakas na kapangyarihan, na nagpatumba nga daw sa kanyang mga kasama sa napakadaling paraan. Na ang lahat ng bagay daw na yon ay nangyari nga daw sa mga hindi inaasahang pangyayari, na sa mga hindi mapaliwanag na sitwasyon, na hindi nga rin daw basta-basta maiisip sa mga pangkaraniwan na kaganapan. Yun nga daw ang sariling opinyon ni Jura, na halos lahat nga daw kasi ng insidenteng ito ay may mga pagkakahalintulad. At yun nga daw ang isang bagay na hinahanapan niya pa rin ng sagot ngayon. At ito nga daw ang pag-ibig. At hindi na nga daw nakakapagtaka na maging palaisipan ito na yung kahinaan nga daw nilang mga tao pwede pala daw itong humantong sa pagiging kalakasan. Ano nga ba daw ang masabi nitong ni Kawaki? Gusto nga daw ni Jura na marinig ang opinyon nito. Na isinagot naman sa kanya dito ni Kawaki na masyado na nga daw madaming sinasabi itong si Jura, kaya ang ginawa na nga dito ni Kawaki ay tinuluyan na nga ito at naglabas nga ito ng napakatinding atake na lumikha ng napakalakas na pagsabog. Bang! Ngunit subalit datapwat, matapos nga ang napakalakas na pagsabog na yan, matapos nga ang napakalakas na ataking yan, biglaan na nga lang na may lumabas dito ng mga puno o mga sanga ng puno na masabi nga natin isang klase ng wood release, na matapos ng lumitaw na mga to, dito makikita din natin na itong si Jura ay pinalilibutan nga o inaalalayan na mga to. At dito nga ay sinasabi ni Jura kay Kawaki na wag nga daw magmadaling magpasabog itong si Kawaki dahil gusto lang naman daw ni Jura na makipag-usap. Pero ang isang bagay naman dito na nakakagulat nga mga pare ko, na kung mapapansin nyo nga is itong isang sanga ng puno ay unti-unti ngang lumalapit dito sa isang butas o damage na mata ni Jura. At nang ito nga ay sumuksok sa butas na mata ni Jura, ang next panel naman dito mga pare ko ay heto na. Bumalik na nga sa normal ang na-damage na mata ni Jura. Yung kabilang mata na binutas na nga ni Kawaki kamakailan lang, nag-regenerate nga ito at bumalik sa dati. Men, ang duga. At syempre bukod dyan, yung mga butas-butas nga din o yung lasog-lasog na katawan ni Jura kanina, gumaling na nga rin lahat ito at bumalik na nga sa dati. At dahil ngayon sa kagagawan nitong mga puno na sumuksok nga sa mga damage din na katawan ni Jura. So napakaduga nga mga pare ko dahil nga sa pwede itong gawing pang opensa, pwede nga rin itong pang defensive at pang regenerate. Then ayun nga mga pare ko, matapos nga mang regenerate ni Jura dito, dito naman sinasabi niya na hindi nga daw talaga niya akalain na pupunta nga daw itong si Kawaki para i-rescue si Boruto. Dahil sa pagkakaalam nga daw niya na isang tao lang naman daw kasi ang pinoprotektahan ni Kawaki, which is yun nga daw si Uzumaki Naruto. Dahil kamakailan nga lang daw ay pumunta siya ng Konoha at nagulat na nga lang daw siya nang malaman niya na wala na nga si Naruto. Pero ngayon naman daw, nasa pamamagitan nga daw ng mga mata ni Kawaki, mukhang
makumbinsi nga daw si Jura na buhay pa nga daw si Naruto. At mukhang tama nga din daw ang kanyang palagay, lalo't sa isang bagay na hindi nga rin daw siya magaling magsinungaling. Madali nga lang daw basahin si Kawaki at alam nga din daw ni Jura na nasa ilalim nga lang daw ng mga balat ni Kawaki ito. At kaya nga daw gusto talaga ni Jura na i-consume si Uzumaki Naruto dahil nga daw sa kanyang nalalaman may malalim nga daw nakaugnayan si Naruto sa lahat ng mga bidyo. At malamang may kinalaman nga daw uli dun ang pag-ibig at hindi nga daw maiwasan ni Jura na hindi isipin yun. Na hinahangad nga daw sana niya na makaalam pa at matutunan ang mga bagay-bagay pag nilamon na nga daw niya o dinevore na nga daw niya si Naruto. Na ang bagay naman na yan na sinabi ni Jura ay siyang kinabwisit nga dito ni Kawaki at kaya sumugod nga ito uli na lilikha na naman ito ng pag-atake. Ngunit subalit datapwat bigla na nga lang din dumating dito si Boruto na dahilan upang tumigil si Kawaki at sinabi nga nito na goods na nga daw sila at nailagay na nga daw ni Boruto ang symbol para sa paggamit nila ng Flying Raijin. Bagamat naiinis nga daw si Boruto na naghiwalay o nagkalayo sila ni Kawaki pero mangyari na nga daw ang mangyari at kaya ngayon hanggang dito na nga muna daw sila. Pero bago nga sila umalis ay sinabi naman ni Kawaki dito kay Jura na wala nga daw siyang pakialam sa pag-ibig na sinasabi nito. Pero kahit gayon pa man bibigyan nga daw ni Kawaki ng kredito ang instinct ni Jura na mabilis nga daw nitong naunawaan ang mga bagay patungkol kay Naruto sa pamamagitan nga ng kanyang mata. Pero wag nga daw sanang pagkamalian ni Jura dahil sisiguraduhin nga daw ni Kawaki na tatapusin niya si Jura sa kanyang mga kamay mismo. Na isinagot naman sa kanya ni Jura dito na ina-appreciate na nga lang daw niya na nakikipagbiruan sa kanya si Kawaki. Na natutuwa nga daw siya na nakausap niya ito. At kaya sa susunod nga daw sana magkita pa sila. At matapos nga ang pag-uusap nila dito bago nga umalis sila Boruto at Kawaki dito nag-iwan nga ng middle finger itong si Kawaki kay Jura. Bad trip si boy mga pare. Dahil nga parang pinakita lang sa kanya ni Jura na wala pa rin talaga silang gagawin. Anyway, matapos nga ang eksenang yan lumipat nga ang panel dito kay Konohamaru, Mitsuki, Delta at itong si Sarada na mukhang wala pang malay. At tinitignan nga nila itong isang peraso ng metal na isang symbol ng Konoha na mukhang ito na nga daw yung tinutukoy ni Boruto. Na sinasabi nga dito ni Delta na kanyang ibinilin nga daw na mas maiging iwan na nga lang daw dito itong metal na to dahil mas mahirap nga daw na masense ang chakra nito kapag may humahawak dito. At kaya mas maigi na umatras na nga muna daw itong si Konohamaru dahil paniguradong nakakaawa nga daw si Konohamaru kapag natapakan nga daw siya ng paparating dito. So dahil nga huli na rin para umatras pa si Konohamaru kaya ang kasunod na panel dito mga sir ay heto na. Bang! Sapul nga sa pagmumukha itong si Konohamaru ng paa ni Kawaki. Aray ko, dapa si Konohamaru dito mga pare. So ayun nga mga pare ko yung naging malinaw sa atin na hindi pala sinipa ni Kawaki si Konohamaru. Dahil yun sa magte-teleport nga pala sila Kawaki at Boruto dito sa symbol na to, which is masyadong malapit nga itong si Konohamaru. Kaya ang nangyari pag teleport nila Kawaki natapakan ito sa muka. At kaya nga sinabihan din siya ni Delta kanina na umatras dahil nga paniguradong tatamaan ito. Kaso late na, ayun sapul. Aray ko. Anyway guys, dito nga sinabi ni Kawaki na ano nga ba daw kasi ang ginagawa dito ni Konohamaru? Bakit nga ba daw kasi nandyan pa ito nakapwesto? Na isinagot naman sa kanya dito ni Konohamaru na yan naman daw talaga kasi ang kanyang linya. Pero ayun nga dito nga ibinigay na rin ni Konohamaru itong Thorn Soul ni Matsuri na sabay sabi naman dito ni Boruto na babalik o pupunta na nga daw sila sa Konoha. Dahil syempre guys, matandaan nyo, si Muigi ay nakana ng Claw Grimes sa Konoha na doon na nga rin siya naging puno. So dahil nga nasa kanila na ang Thorn Soul ni Matsuri, maaari na nga din nilang gawin na maibalik si Muigi. So sana naman na magkaroon na tayo dito ng mission success na kahit papano may naibalik na tayo na isang karakter. Anyway guys, matapos nga niyan lumipat naman ng panel dito kay Kashinkoji at Ada na dito nga sinasabi ni Ada na hindi pa nga daw siya sigurado sa mga kinalabasan. Pero kahit papano masabi nga daw niya na pwede na sila makahinga na maayos. Na sinabi naman din ni Kashinkoji na hindi nga daw kahanga-hanga yun dahil nga masyado pa nga rin daw mapanganib yun na maaaring makapagpasira o makapagbabago na naman daw sa mga magagandang future na mangyayari. Na isinagot naman sa kanya ni Ada na yung bagay nga daw na nakaligtas na si Boruto magandang balita na nga din daw yun. At maraming salamat pa nga din daw doon dahil nga sa bagay na yon nagkaroon pa nga ng malaking pagbabago na nagpalihis sa hindi rin magandang mangyayari. Kaya ano nga ba daw ang big deal doon? Lalo't ganun din naman daw talaga tumatakbo ang buhay. Nasagot naman sa kanya ni Kashinkoji na hindi lang naman daw kasi ito basta sa problema ng sinuman. Dahil ang Shinjo nga daw na si Mamushi ay kumikilos na nga daw at si Ada nga daw ang target nito. So yun nga mga pare ko, yari ka ngayon Ada. Nakalimutan mo ata na dawit ka sa problema na to. Dahil nga meron din isang Shinjo na ikaw ang target. But anyway guys, matapos na ang eksena na yan kay Kashinkoji at Ada, lumipat na nga ang panel dito kay Jura at Hidari. So si Jura mga pare, bumalik na nga dito sa base nila. Na dito nga sinasabi ni Hidari na bakit nga daw ganyan ang facial expression ni Jura. Mukhang hindi nga daw maganda ang lagay nito. Kaya ano nga ba daw ang nangyari? Na isinagot naman sa kanya ni Jura na kabaliktaran nga daw. Dahil binigyan pa nga daw kasi siya ng papuri ni Kawaki. Na idinagdag naman dito ni Hidari na may panibagong salita nga daw siya na natutunan na maaaring magamit nga daw nila ngayon. Which is totally ik nga daw. Na ibig sabihin guys na kung ilalagay natin sa mga pangkaraniwan o mga
pang normal na usapan natin, parang disgust word siya na parang nakakadiri, ganun. So ayun nga yung something na na-discover o panibagong word na natutunan daw ni Hidari. Well, siguro baka yung na-discover ni Hidari is yung ginawa nga ni Kawaki na middle finger, yung pinaka-word na ginagamit natin doon. But anyway guys, malalaman din naman natin yan sa mga susunod na chapter kung ano nga ba talaga yan. At dahil nga kumilos na nga rin daw si Mamushi, kaya sana rin natin guys na baka pakilusin na rin ng author dito si Daemon. So panibagong bakbakan na naman to mga parekoy. At kaya hanggang dito na nga muna tayo mga parekoy. Maraming salamat sa inyo panonood. Keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.